Welcome mga papa. Ito po si Ingot, kasama pa rin natin ang Konichi Mates, nating kaibigan. Walang iba ako ni si Tristan Ting. Oh, pero nga pala, suot-suot ko yung 3040 podcast merch namin na hoodie. Kasi Ano na yung collector's item na yan, ha? Oo, putya, napaka-konti lang ng may ganito. Tsaka hindi, sabi nga ni Louie Lim, limited edition to, hindi mo na mabibili to kahit saan. Oo. Kasi nga, ubos na. Tsaka in fairness dyan, maganda yung tela. So, sobrang ganda ng tela, na-arbor pa yung aking hoodie ng 3040. Na-arbor pa? Oo, sa'yo po, ina talaga. Ang ganda pa naman ng tela nun. Oo, maganda. Tsaka lumalaban sa lamig dito. Maganda siyang panlamig. So, sana yung Tatayhood, malay mo yung Tatayhood, baka magkaroon din ng mga merch. Sa mga nakikinig dyan. Iniisip ko yung merch parang parang, alam mo yung yung belt bag. Yung pang dito. Sa mga nakikinig dyan, kung gusto ninyo magkaroon ng merch yung Tatayhood, sabihan nyo lang kami. Malay ninyo, baka magpagawa na rin kami ng Tatayhood merch, mga t-shirt o siguro hoodie. Kung nasa Australia ka, pwede. Ako na magpapadala sa inyo. Pero yun. Kagaya nito, ni Marv Kapuyan na nandito ngayon na nakikinig. So, shoutout sa iyo. Tsaka si Wilbert, shoutout din sa iyo. Pero, Tristan, dahil napansin ko pala na na mukhang taglamig dyan for some reason. Dito naman, tag-ulan. At kadalasan kasi, pag tag-ulan dito, yun yung senyales na pasokan na ng mga bata. Oo. Pasokan na. Ayan. Actually, kaka-enroll ko pa lang sa anak ko sa school. At hindi ko alam kung isa itong pagkakamali or naging mayabang lang ako. Ang ginawa ko, kadalasan kasi quarterly ako nagbabayad. Ngayon ang ginawa ko, semi-annual. Wow. Oo, wow talaga. Tapos ang yabang mo nga. Kaya nga, tapos nung napansin ko, ay, wala na pala akong pera. Ang yabang, grabe, binayaran ka agad. Pero paano ba? Ganito ba? Since, yun nga, pasok ka na, paano bang galawan mo dyan sa, lalo na sa'yo, kasi special school yan eh. So, paano bang galawan mo dyan? Ayun, so, kung sa normalan na galawan, para sa walang special needs sa bata, ano lang yun, magrenta ka lang ng tricycle, kontratahin mo lang na, itong oras, susunduin mo yung anak ko, tapos hatid mo sa school, tapos itong oras, susunduin mo yung anak ko naman sa school, tapos hatid mo naman dito. Luckily, dito kay Sven, parang 300 meters ang layo ng school. So, siguro mga 10. Malapit lang. 10-minute walk lang siya. So, tapos, ang pasok niya ay 8:00. Yung meeting ko ay 8:30. So, may oras pa ako para ihatid siya. Kaya, sakto lang din. Ewan ko, parang siya parang, kumbaga parang feeling ko tinadhana siya na dito siya mag-aral. Pero ito nga, naisip ko nga yan, nasabi mo nga, yung hatid sa school. Pagpasokan kasi yan yung pinaka-hassle para sa akin eh. Oo nga eh. Ikaw, di ba? Sundo. Ikaw yung ikaw yung nag-ahatid tsaka ikaw nagsusundo sa mga ako yung nag-ahatid sundo sa mga bata eh. Paano mo na dito? Sorry go. Ano? Hindi, sana paano mo na navigate yung oras mo sa office
Tsaka yung pagsundo tsaka hatid mo sa mga bata? Maswerte lang, ito uulitin ko ulit, maswerte lang ulit ako, Ingo. Kasi kasi flexible naman yung ano ko, yung work ko. So, magpapaalam lang Ah, ako na ginagawa ko, kasi yung pasok ng mga bata, yung bunso ko ang pasok niya 8:30, ta's yung 8:30, panganay oh. ko 9 AM. So, Oh, ang start ng work ko usually is 9 AM. oo. So, ginagawa ko, drop off na yung maliit ng 8:15 or Hmm, 8:20, nasa school na siya. Tapos oo, yung panganay, drop off ko ng before 9 PM. 9 AM pala, 9 AM. oo. So, ta's pagdating dito ano yun, eh, yung oras ko dadating ako sa bahay ulit, makakapag-login ako sa office mga around 8:45, mga ganyan, Hmm. or minsan 9 AM. Hindi naman ako hinahanap, ginagawa ko lang, wala lang akong schedule na meeting ng 9 AM. Kasi nga para kang Okey. naghahabol, eh. Tapos sa Oo. hapon naman, sa sundo, 2:30 yung labas nung bunso ko, 3 PM yung labas nung panganay ko. Pero ginagawa ko, umaalis ako ng bahay 2:45 Hmm. para clear na yung mga pila. Kasi pipila ka Oo, pa rin, eh, oo, para sa pagdating ko siya driveway na lang yung mismo. nandun. Oh. So, Siya na lang nag-iisa. tapos diretso kami dun sa school nung kuya niya, pick up ulit, para nga akong service. Hmm. So, yun ang problema ko lagi. Kasi, pagdating ng mga 2 PM, dun ako maraming meeting. Dun yung maraming mga Ah, tumatawag sa'kin. oo, Kasi karamihan nung mga vendor namin nasa India, eh. oo. So, kaka-start lang ng araw nila nun. Hmm, So, dun ako nagkaka-meeting, tsaka yun nga, yung isang office namin nasa Perth. oo, So, parang oras ng Pilipinas yun, eh. So, oo. yung 2 PM dun, 12:00 ng tanghali or mga 1 PM, ganyan. So, Hmm. ayun, dun ako naha-hassle. Paano 'pag gano'n? Puwede bang ma-late sa pag-pick up sa mga bata? Kasi dito sa Pinas, depende sa school, pero may mga ibang school kasi may fine 'pag iniwan mo yung kapag late mo pinick up yung anak mo. Parang ₱50 yata per hour. ₱50 per Oo, hour? per hour. Grabe. So parang computer shop lang, gano'n. O eto si Marv nag-comment dito. Sa mga nakikinig, kung gusto ninyong makisama sa discussion namin at makapag-comment habang nagre-record, ano lang, www.patreon.com/papapatreon para makapag-Patreon kayo at makasama kayo sa recording namin. So ito, sabi ni Marv Kapuyan, "Work ko 6 AM to 3 PM, rekta sa school after work para mag-pick up ng prinsesa. Walang tricycle dito, kaya kailangan sunduin." Oh, taga Melbourne kasi 'to, eh, si Marv. Oh, yun nga, yun yung problema ko dito, walang tricycle, Oo, walang service, ikaw talaga, or ilalagay mo sa childcare yung bata oo. na parang ano yun, $20 a day ata pagka after school care, Ah, 20, ano or yun, hindi ko na matandaan, eh, kasi matagal na akong hindi naggaganon, eh. whole day? Whole day yung $20? Ano, eh, after school parang ano, from 3 PM hanggang 6 PM Three nandun lang hours yung bata. naman. Pero maganda rin naman kasi nag-aano, eh, kumbaga may mga activities, hindi Oo, naka-screen yung bata. Pero hindi kami nagaganon kasi mahal, eh. So, twen yun yung mahirap. Ano ulit yung tanong mo, Ingo? hindi, so ganyan mo na-navigate yung yung schedule mo. Pero sa ano ba, kasi dito sa Pinas, magpapasokan na si Sven. Hmm, Dahil nga ang setup, ako lang yung mag-isa dito kami ng dalawa dito sa bahay.
Tapos wala naman akong pwedeng parang nasa abroad lang din ako. Wala akong pwedeng pagbilinan, Kesven. Oo. Parang I see to it na ina-ask ko na kaagad na, uy, ano ba yung school calendar nyo para sa ganun maplano ko yung leaves ko. Tapos meron ba kayong uniform? Meron ba kayong mga school materials na kailangang dalhin sa first day? So, yun yung mga kumbaga, yun yung mga essentials. Tapos, after, yung Kesven din, yung school kasi nila, twice a week, merong parang tutor class, parang nag-tutor siya, parang pang supplement din. Iniisip ko na lang siya na parang sort of therapy pero more on sa academic. So, hindi ko... So, paano ba sa kids mo? May ganyan din ba? May uniform ba sila sa school? Meron naman, may uniform naman. Hindi naman sila nakapaa pumapasok. Pero may uniform. Kasi yung mga anak ko nag-aaral lang sa sa state school. Kumbaga, ang equivalent na sa Pilipinas, public school. So hindi ko na pinasok sa private kasi pareho lang aircon din yung classroom nila. Kumbaga, hindi ko nakikita yung difference. So, kung nasa hindi ka magandang area, pwede i-private mo. Pero yung area naman namin, okay naman yung area namin. So, okay din yung mga state school dito. Yung panganay ko, meron siya nung activity, may guitar class. Ano yung parang elective? Hindi. Pinasok ko lang para may ibang gawin. Para hindi muna umuwi kaagad. Para wag muna umuwi. Tsaka para may ibang ginagawa, para may mga ibang natututunan din. Pero normally wala sa akin paano ba? Pagka uwi na tapos may homework ganyan. So hindi masyadong kumbaga hindi ganun kakomplikado. Basta ang nagiging complicated lang for me pag may pasok, yung sundot hatid. Kasi nga, since naka-work from home ako, yung logistics nung sundot hatid, dun umiikot yung schedule ng mga meetings. So minsan, kinakailangan ko mag-extend ng oras para sa trabaho. Dahil nga nagsundot hatid ka. Sundot hatid. Pero ito, medyo hiramin ko muna yung hirit ni Makoy Pare ng Machong Chismisan. O nga pala, kung gusto nyo pala makarinig ng konyong version ng Machong Chismisan, makinig kayo ng The Broden Podcast. Tapos mag-iwan naman kayo ng comment sa kanilang podcast na Konyong MC. Ay, oo. Sige na, guys. Makinig kayo ng The Broden Podcast, Tapos mag-comment kayo, #KonyongMC. Yan. Yun. Lagay Gusto ng mga yan. Gusto ng mga host yan. Tapos lagay mo, Santi equals Makoy Pare. Yun. Tapos Vince equals Tito P. Kasi baka baka mag-hiatus na naman yan, magtampo yung mga yan, walang nagko-comment. So, comment ninyo yan Pero ito Tristan, kasi nga nabanggit ko nga na nagmayabang ako nung enrollment. In-enroll ko yung anak ko ng kalahati kaagad ng tuition, binayaran ko. Nakaka-stress pala kasi ngayon ko lang na-experience na magbayad ng kalahating isang ganong kalaking baksakan Tsaka yung tsaka buti na lang yung anak ko hindi kailangan niya ng allowance pero kailangan niya ng ng pagkain, ng school baon. So kailangan ko ding iplano yung mga ready to eat meals, tsaka yung not so ready to eat meals, tsaka yung drinks. Ito Ingo Speaking of baon, so ano baon ni Sven? Sinigang pa rin ba? Ay hindi. Medyo mahirap yun. Nakabili ako ng
burger patty na pwede mong ilaban sa burger patty ng Army Navy. Oh? Pwede mo siyang ilaban. So, na ako, kumbaga, gumawa na ako ng assembly line. May mga lalagyanan ako ng cheese, grenade ko na cheese, mga diner rolls, tapos yung sauce ko na mayo, tsaka ketchup lang naman. Yun, nakalo na siya. Grabe, napaka-hands-on dad mo naman, Ingo. Siyempre, mag-isa lang ako dito. Kasi wala ka pala. Nga pala. Wala ako kasama Oo nga. Wala choice. Tsaka, ayun, tapos ngayon, iniisip ko na once na nag-start yung school niya, which is next week, next Monday, pupunta ako sa aming barangay hall at hihingi ako ng cash assistance. Sa mga parents na may special needs na kids, huwag kayong mahiya na humingi ng cash assistance. Talaga? Pwede ba yun? Pagka, kasi autistic yung anak mo or may kapansanan or what? Pwede. Alamin ko nga lang yun. Ninyo sa tax nyo. Isipin nyo yung tax na binabayad nyo. Kahit konti, sana mabawi naman natin yun. Sinigang na burger patty. Sinigang na burger patty. Kadiri. Sabi nito ni Mark. Pero ito, ako sa akin naalala ko kasi kanina, kasi 'di ba kasi kakauwi lang namin ng misis ko eh. So may mga binili kami. Tas nung pauwi na kami, naalala namin, wala palang baon yung mga bata bukas. Ubos na yung wala silang baon. Ginawa ko, message. Binabaon ng mga kids niyo? Ano ba? Si Rocco, gusto niya croissant. Yung tinapay lang. Hindi, mura lang yun dito. So, bibili ko nung parang mga parang $2 croissant na isang pack na apat na $2. So, halos pang isang linggo na niya nabaon yun. Lagyan ko nung ganun, tapos may keso, may cookies. Tsaka yun nga, tubig, yun lang. Naubos na. So, ginawa namin, nung pauwi kami, tinawagan namin si Rigo. Rigo, anong gusto baon? Anong gusto mong yung baon? Tanong mo kay Rocco, anong gusto yung baon? Sabi, pizza. Pizza? Sabi na, ano gusto mong baon? Pizza o KFC? Para ready na. Kumbaga, imbis na magpe-prepare pa ako sa umaga, nakapak na. Gagawin ko, may pizza na lang, nakapak na. So yung pizza na Domino's, magkano lang yung pizza na Domino's? $5 lang yun. So, bibiling ko na yung cheese pizza. Ano yun? Yung 10-inch na pizza ng Domino's? Yung solo? Oo. Hindi 10-inch siya. Yung malaki, yung family size. Family size na yun? $5. Yung ano lang yun ay $6 na pala ngayon. $6 na. Family size yun na cheesy garlic pizza. So, minsan, yun na yung pinapabaong ko. Tagalawang slice sila ng pizza, tapos may apple, tapos may cookies. Tapos yun na. Sabi pala ni Marbs dito, para daw monay lang daw yung croissant. Totoo yan. Yung croissant. Common na yun. Croissant. Pero mura lang siya talaga kasi dito. So, hindi, baka may mag-comment na naman dyan sabi, yabang nito, ganito. Hindi, kasi yun yung mga murang options dito. So, kaya yun. Pero ang tanong ko dyan, Tristan, yung yung mga baon ba nila nauubos ba nila o pinapamigay na lang nila sa mga... Ay, hindi, ito ang naalala ko bigla. So may isang beses, nagbaon si Rigo ng KFC chicken wings. Kasi may mga tira, yun yung pinabaon ko. Tapos, pag-uwi niya, meron siyang isang bag na maliit na puno ng barya. Sabi ko, saan mo nakuha yan? Binigay ng kaklase ko kasi hiningi niya yung chicken wings ko. Tangin na binigay
Tangina mo, binenta mo pa yung pagkain mo. Sabi ko, gagawin mo sa pera? Wala eh, kasi sabi niya pahingi daw ng isang chicken wing. Oo. Tapos, binigay niya sa akin yung he gave me his bag of coins. So sabi niya, okay. Tangina, negosyante to ah. So, ayun. Yun yung Pero napansin ko diyan, nagbabaon ba sila ng pera? wala. Walang baon na pera dito. As Ah. in, wala. And, pati yung school nila, pwede Hmm. kang 'pag pumasok ka ng pag dumating ka ng maaga, yung cafeteria may breakfast. Kasama sa ano, wow. Tapos libre. Mm. Puwede ka pang mag-take out dun sa ano, sa cafeteria ng mga tinapay, ng kung ano man yung nandun. And ang Oo. sabi sa'min nung sa parang, yung information day nung school, Hmm. kahit daw isama mo yung nung estudyante yung pamilya niya dun para mag-breakfast, puwede. Seryoso? Talagang Gusto na feeding kayo program, mag-breakfast na pamilya. Oh, so maraming mga bata ginagawa dun na nagbe-breakfast. Tas buong Mm. araw na nila yun kasi hindi na sila magbabaon. Tsaka wala kung kunyari sa school ni ano, ni Rocco, mag-e-email lang na, "Oh, meron kami ngayong ano, tuck shop." Yung tuck shop, yun yung, parang bukas yung canteen. O-orderin Okey. mo na lang yung pagkain nung anak mo sa app, Oo. tapos dadalhin na lang nila sa room. Wow. Pero walang pera, hindi mo sila binibigyan, hindi kaya yung mga bata dito hindi nila naiisip yung dapat may pera ako Oo. and vina-value nila yung pera. 'Pag may pera sila, yung parang ayaw nilang gastusin. Kasi Oo. bihira lang ako may hawak na pera, eh. So, I'll have to ano, save this, parang gano'n yung thinking nila. Sabi ni Morbs, kinakain ba dapat yung baon? Akala ko itatapon mo lang pag-uwi. Pag-uwi na. Dati problema ko Ay. 'yan, hindi nila kinakain yung baon, lalo na si Rigo. Pero ngayon, nagrereklamo pa, konti daw yung baon nila, eh. Nam Growing ano na. Oo, namomroblema nga ako minsan kasi sobrang dami ko ng pinapadalang pagkain minsan. Pag-uwi, gutom na gutom. Kaso lang 'di sila nagkakanin 'no? Putya. Yun nga, hindi sila nagkakanin, puta. Sabi ko nga, kumain kasi kayo ng kanin para mabusog kayo. Eh, hindi nga ako May naalala allergies mo, sa ti-trigger kanin. na naman ako nito, Ingo, eh. Sorry. Hindi, Pero yun. pero ito, naalala ko kasi na nung si Sven kasi pinag-play school ko 'yan nung ilang taon ba siya, 2 years old. Tapos nag-aano siya, parang nag-a-anxiety siya. Hindi pa siya diagnosed as ano, na may autism nung time na 'yon. Tapos basta naninibago siya kasi bagong ano, bagong environment, eh. Hmm. Tapos nung fast forward dun sa play school niya last summer, gano'n pa rin siya. Hindi naman dahil ano, naninibago siya sa environment, pero kasi ayaw niyang pumasok sa school. Gusto lang niya mag-chill lang dito sa bahay at maglaro at manood ng TV at kung ano man. So, sa ano ba, sa mga kids mo ba, paano mo hina-handle? Kasi ako, imagine mo autistic yung anak ko, kailangan ko siya i-convince na pumasok sa school at napapapayag ko siya. So, ikaw ba, nagkaroon ka ba ng gano'ng klaseng challenges? Etong bunso ko, araw-araw, ito Araw-araw. hanggang ngayon, grade 4 na siya, Oo. mula nung prep siya hanggang ngayon, pagkagising, "I don't want to go to school. I don't want to go to school." Laging pagka sabi ko, "Putang ina mo, pumasok ka." Ano yun, pero gumigising naman siya or ginigising niyo siya? Magigising siya, ta's makita ko nakatanga na, sabihin ko, "Okey, get your clothes." "But I don't want to go to school. I don't want to go to school. I want to stay at home." Eh, tang-ina mo. Tapos magagalit na ako. Parang 'pag gano'n lagi 'yun, araw-araw 'yun, araw-araw magagalit ako kasi nga, Oo. "Ba't ayaw mong pumasok? You'll be Oo. Ang dami kong sinasabi, "O di sige, homeless ka na lang You'll be pagtanda mo. homeless. Sige, lumayas ka na dito." Gano'n Nakita hanggang akong grasa.
maging taong grasa ka na, be homeless, be ganito. So, hanggang ano na lang, ayun pa, may isang beses pa, sobrang nagbubuwisit kasi siya. So, ako din nagbubuwisit na rin ako. Oo. Sumakay siya sa kotse, hindi ko na-check kung dala-dala ba niya lahat ng gamit niya. Alam mo naging episode natin 'to, eh. Yung 2 beses niya Tangina, naiwan yung sapatos niya. alin, Dalawang beses yung niya naiwan yung sapatos niya. yun nga, pumasok walang sapatos. So, umuwi ulit kami. So so yun. Pero ngayon medyo nag-i-improve na kasi siguro alam na Oo. niya na hindi ko na after 5 years ng pagpasok sa school, After naisip 5 na years. niya na, "Hindi, kailangan ko 'tong gawin, kailangan kong pumasok." Akala ko So, after 5 years naisip niya na wala ano, hindi gagana 'tong aking pinaglalaban. yun nga, gano'n na nga, isang sapatos na lang daw ang naiiwan. Yun, minsan papasok naiwanan yung bag. Eh, kasi minsan ako nagmamadali na ako, hatid ko na. Akala ko Oo. dala-dala yung bag. So, ang nangyayari sa'kin ngayon, chine-check ko na lahat. Dala mo Oo. ba yung iPad mo? Dala mo ba yung bag mo? O minsan ako na yung naglalagay nung iPad sa bag niya, tsaka Hmm. nung mga baon niya. Kasi Oo. nga wala, eh, hindi ano pa, Eh, eh. teka lang Tristan, madaming magagalit sa'yo yan. Bakit ikaw yung nagpre-prepare ng gamit ng iyong anak? Eh, puta, hindi kasi ba't nga ba? Eh, kasi, ako yung tatay, eh. Hindi ba responsibilidad ko rin hindi, alam ko malamang may magsasabi niyan, "Ano ba 'yang mga anak mo spoiled, ang spoiled nung Oo. anak mo." Eh, gano'n talaga, eh. I mean, kung ano yung pagkukulang nila ta-try mo na lang punan, sa Ah, ngayon. Na yes. minsan Nap na Napakabait naman ng sagot mo, Tristan. hindi Parang kasi minsan nga alam naninibago mo sa ako. totoo lang, naisip ko rin 'to nung isang araw, eh. Yung Oo. mga anak ko ba, kasi yun nga, eh, ako yung nagpe-prepare nung mga gamit nila and yun nga nilalagay ko yung iPad sa bag, hindi ko inaano. Yun nga, eh, lahat ng mga tingin kong pagkukulang nila tina-try kong punan. Iniisip ko, baka hindi ko na sila nase-set up for success pagtanda nila. Baka lumaki Oo. 'to ng baka nga ito nga nung mga kinakatakutan ko, baka lumaki silang mga bugok. So Oo. yun laging tumatakbo sa isip ko, eh, 'pag ginagawa ko 'to, na 'pag hindi ko naman siya ginawa, ang mararamdaman ko naman, nagiging mabuti ba akong magulang? Mm. Nagiging ginagawa ko ba yung best ko para i-support sila? So parang na balancing act 'yan. So sa mga nakikinig, kung meron kayong sagot, i-comment niyo na lang dito sa Spotify. Marami O naman kaya sa mag-comment sa Reddit, Spotify. O kaya sa Reddit, oo. reddit.com/r/tatayhoodpodcast. Uy, 'Yan. tama yung sinabi ni Marbs, parents guilt. Oo, Pero tama, 'yan. saktong-sakto yung sinabi niya na parents guilt. Kasi ako, Tristan, last school year, lahat ng school activities ni Sven, hindi ko napuntahan. Talaga? Grabe, ito sa mga mga nakikinig, mag-comment kayo dito. Ingo, napakawala mong kuwentang ama. Pero kasi nga nasa Malabon siya, Okey, okey. 'yon. Kasalanan nung nanay niya 'yan. Ay, Hindi, in hindi, fairness loko naman sa lang. kanya. Pero 'yun, binibigyan naman niya ako ng option na, gusto mo ba ikaw yung punta? Pero kasi for some weird reason, mas matagal ang biyahe ko sa Malabon kaysa sa pupunta ako sa Alabang. 'Yun, totoo 'yun. Kasi traffic. Sobrang traffic, gano'n siya katindi. So, ngayon dahil nga andito na siya nag-aaral sa malapit lang sa bahay, ngayon ako babawi na yung nanay naman niya yung magpunta dito sa hindi, joke lang. 'Di Ako na 'Pag nagpunta diyan yung nanay, diyan mo na patulugin sa inyo. ay hindi na, Malay mo, hindi, 'di hindi. ba? Walang gano'n. Pero ayun nga, do'n ako ngayon ako babawi kaya talagang, inaalam ko talaga kung ano yung schedule ng ng school, mga school activities. Kasi naalala ko, isang beses ako nakapanood ng parang performance ni Sven or yung school activity nila Sven. Ano yun,
nag-line up sila ng bote ng soft drinks. Tapos parang buwan ng wika ba yun or something? Basta parang mukha silang magsasaka. Parang tapos binigyan sila ng straw, tapos ang objective nila is maglalagay sila ng straw dun Sa sa bote. bote na parang nagtatanim. Mm. Tapos siyempre diagnosed na si Sven na may autism. Putya, muntik pa akong maiyak dun. In public. Siyempre hindi Mm. ko kinukurot-kurot ko lang yung sarili ko na hindi, tatayo ako. Lalaki ako, macho. Bawal ako umiyak in public. Bawal may makita sa akin umiiyak in public. Yun. Kasi nakita mo nga na nagagawa niya activity. Oo, Parang nagagawa first nila. time mong manood nung activity ni Sven. Oo. Talagang sobrang proud ako dun. Sobrang proud. Ito sa mga nakikinig naiiyak na nga ngayon dito si Ingo. Oo. Kaya Pakyo ka. maganda kung nag-Patreon kayo, makikita ninyo yan. Oh well. So, Pero yun, pero looking ito, forward din ako. sorry Ingo. Sige. Naalala ko pala, yun nga, yung tuwing umaga na, hindi, naisip ko kung nagpe-pep talk ba ako tuwing umaga. Hindi ako pep talk Ano lang ako sermon ako sa umaga Di ba Hanggang, yun yung equivalent ng pep talk? yun na rin Sermon. siguro yun, yung equivalent ng pep talk. Yung sa mga homework pala, Ingo, paano yung mo dyan? Paano ba yung sa homework? Naalala ko nung pre-pandemic, pag may homework, titignan namin yung notebook ni Sven Tapos may mga activities siya, may mga module. Tapos, ayun, pinapabayaan namin siya mag-homework, pero siyempre guided pa rin. Kasi pag hindi yan guided, hindi niya gagawin. Hindi niya gagawin. Oo. Kadalasan okay naman siya sa homework. At that time na tumutulong pa ako sa kanya sa homework, ayaw niya yung writing. Yan, ayaw magsulat. Pero ngayon feeling ko okay na siya. Let's see. Ayun nga, sobrang wala akong visibility sa kanya pagdating sa sa studies, pagdating sa schooling nung naghiwalay nga kami ng wife ko. Pero Pero hindi hopefully, ka ba naubusan ng pasensya habang tinuturuan mo sa homework si Sven dati? Ay, hindi kasi paano ba? Mahilig ako magturo Swerte mo naman. Sa sobrang hilig ko magturo, kunyari sa work, nagrepresenta ako sa learning and development department namin na, baka may mga gustong matutong mag-program, mag-VBA. Pwede ko sila maturuan ng basic. May presentation na din ako. Yun, ganong level na gusto ko. Kahit sa corporate, gusto ko magturo din. Gusto mo talaga magturo? Kumbaga, para ka palang si Teacher Ingo. Kagaya ng sabi ni Marv. Teacher Ingo ka pala Ako Pero, kasi, ayun. sorry, go. Sige. Ikaw. Hindi, sa akin kasi yung kawawa sa akin yung panganay ko Kasi parang yung masyadong mataas yung expectations mo na parang dapat alam mo yan So, ang nangyayari, kunyari, yung nung anong grade ba siya nun? Grade 2 yata o grade 3? Parang grade 2 yata siya nun grade 3. Yung mga math. 4 times 5 or 4 plus 7 or ganyan. Binibilang pa niya. Ang tagal. Tapos para sa akin ko, putya. Hindi ko naman sa kanya sinasabi, pero naisip mo, ang bobo naman ito. 4 plus 7. Okay. 4. Parang ako nagigigil na ako na parang, 4 plus 7. Bilangin mo lang. Tapos ginawa ko, nagdo-drawing ako ng mga stick. 4. 4 na stick. Tapos magsulat ka ng 4 na 7. Bilangin mo siya, 1, 2, 3, 4. Tapos 5, 6, 7, 8. Yun, bilangin mo yung stick. Nung dumadami na yung mga number, nakita ko nagbibilang siya ng daliri. Hanggang daliri niya sa paa, binibilang niya. Tapos gigil na gigil ka na parang, tangina, bobo mo. Pero hindi mo masabi. Pero nararamdaman ng bata yung na frustration naiinis mo. ka na kasi yung frustration mo sa boses. Tapos, ang nangyayari tuloy, mas lalong nape-pressure yung bata. Lalong hindi nakakapag-isip.
pag hindi siya nakapag-isip, lalo ka ring magagalit na parang, "Ano ba Oo. 'yan?" Tapos sasabihin ko na sa misis ko, "Ikaw na nga magturo dito." Tapos maya-maya, yung misis ko naman din yung mainit na yung ulo. Pareho na kayo mainit ulo. Pero nung grade 3 kasi siya, Oo. malayo yung bahay namin nun. So araw-araw parang puyat siya. So pagdating sa Okey. school parang antok-antok siya. So hindi Mm. natututo. Pina-tutor ko, pinakumon ko pa. Oo. Yun ngayon mataas yung mga grade sa math, parang mga A yung mga puro A siya ngayon, sa maths Mm. nila, eh. So hindi pala siya bobo, puyat lang siya. So ngayon ba Tristan, sinasabihan mo na ba yung anak mo na, "Anak, hindi mo kailangang maging perfect, pero basta importante, sinubukan mo. Ay totoo, hindi totoo yan, sinasabi ko yan lagi, na At least you tried." oo, na parang walang masama kung hindi kayo makakuha ng A. Pero Oo. before lagi kong sinasabi, 'pag sinabi sa'kin, "Oh, tatay, I got a B." "Oh, B for bobo?" Putang ina. Saan niyo nakukuha yun? Sa'yo din ba yan galing? Kaya Alin? yung mga hirit na yun, B for Bobo? Oo. So, ta's tatawa na lang ako, ta's alam kasi nila yung bobo, sa Oo. Tagalog, Pero lagi kong sinasabi yun, minsan kasi lalo na yung panganay ko, nafu-frustrate siya, pagka siguro nga dahil sa pressure na ano, sa Na pressure na in-impose mo. oo, na inimpose ko. So, nafu-frustrate siya. So, ngayon lagi kong sinasabi nga na, "No, that's okay." Lagi kong sinasabi, "No, that's okay. As long as you try, that's fine." Parang laging gano'n. And sabi ko kahit bumagsak ka pa diyan, lalo na nung umuwi kami ng Pilipinas, Hmm. kasi marami siyang na-miss na lesson. So, parang conscious siya na, "Hala, may mga na-miss ako na lesson, kailangan kong mag-assessment, baka mababa yung grade ko, ganito, ganito." Hmm. Sabi ko, "No, that's fine. Hindi mo kasalanan kung mababa yung grade mo. Blame it on me." Lagi sasabihin, "Blame it on me." Or Oo. sabi ko, "You're not even gonna fail. You're gonna ano," parang sabi ko, "It's just a grade." Sabi ko, lagi kong sinasabi na gano'n, "It's just a grade. I didn't get perfect scores when I was studying." Hmm. So, lagi kong sinasabi na gano'n. Hindi mo kailangang maging, matataas na grades. Ang kailangan mo yung ano, social skills. Oo. Ayan, totoo yan guys. Yung social skills talaga yung pang long term. Mm. Pero ito natawa ako dun sa sinabi ni Marbs, "No need to be perfect anak, matulog ka lang ng maaga." Tangina. Pero ito ano lang, tips lang dun sa mga incoming students natin. Siguro kung yung situation niyo is similar sa akin or similar kay Tristan na may 2 kids, siguro ang pinaka-importante or siguro, well sa akin personally na lang, ay yung ano, meron kayong routine talaga tapos nakaayos na yung mga gamit ng bata, before pa mag-start ng school year. Hindi yung ano, hindi yung night before. Yung ano talaga kunyari meron kayong 1 week of nesting, 1 week of practice, na gumising din siya ng maaga, yun. So, ang kagandahan din ngayon, yung school, meron na silang mga group chat sa mga parents, kaya alam mo din kung ano yung kapag may mga tanong ka, um, madali na silang madali na silang mag-reach out. May tanong pala ako sa ano, tungkol sa group chat. Yung group chat ba 'yan, anong group chat? Teams Hindi, o FB lang, Nasa Pilipinas FB? tayo. Oo. So, parang medyo ano, may reservation ako dun sa FB na group chat nung school. Oo. Kasi personal mo yun, na parang medyo may pagka-privacy ano. So, malalaman na ng mga teacher kung anong ginagawa mo. Well, sa FB naman, pwede ka din naman nila i-add sa Messenger without adding you dun sa mismong FB. Hindi kayo friends. Hindi Tama. Oo kami nga naman. friends. Tama, hindi Ayun. kayo friends. Hindi mo na lang sila Kasi i-a-add 'no?
Kasi baka mamaya mahukay nila yung Oo. 2019 compose eh. Oo. medyo medyo delix. Hindi, Ikaw pero ba, tama yung Tristan? sinabi mo, yung day-to-day routines. Hindi lang yan Hmm. sa ano, sa totoo lang hindi lang naman yan sa autistic eh. Kahit sa mga ano tawag yun, neurotypical kids, yan Oo. gano'n din dapat magkaroon kayo ng, routine. Ako hirap ako diyan sa routine, inaamin ko, Kagaya ngayon hindi kami handa na naman dahil walang baon yung mga anak ko. So, Domino's na muna. Walang laman ref namin, eh. So, kailangan ano muna, Domino's muna. So, malamang next week na kami maggo-grocery nung mga pambaon nila. Pero tama, tama. Dapat nga may routine, yung same oras ng tulog, araw-araw. Tsaka dito naman merong ano kasi, walang group chat yung, teacher, pero may email. Nag-i-emailan lang kami ng mga teacher. Pagka meron akong reklamo lagi or may reklamo sila kay Rocco, may email kami. Tsaka may app yung school, may app na minsan May app naman pala eh. Oo. dun nila nilalagay yung mga behavior issues or kung may tulad kailan 'to, nung isang araw may award pala si Rocco, in-email kami ng teacher. Sabi nung teacher may award si Rocco sa Monday, kung gusto niyong pumunta pero hindi pa niya alam na may award siya kasi surprise 'to. So nagpunta kami sa school para Hindi manood naman nung nagtaka award. si Rocco ng Hindi ng na time. kami nakita nandun kami sa likod, eh. Parang siya Okey. buong school na assembly. 'Yun. So, 'yun di ganun lang, email lang sa teacher. Pero ito, siguro bago tayo magtapos gusto ko lang din siyempre sabihin, kagaya ng sinasabi ko siguro sa mga anak ko, na hindi mo naman kailangan maging perfect palagi, eh, as long as sinusubukan mo. Para sa mga nakikinig din na mga tatay diyan, siguro ilagay din natin sa sarili natin 'yon na sabihin din natin sa sarili natin 'yon na hindi natin kailangan maging perfect na tatay, pero yung effort natin na maghatid, maghanda ng baon at magpaalala lagi na ingat sa school, napakalaking bagay na 'yun sa puso ng mga anak natin. Ang ganda naman sinabi mo, Tristan. Kaya guys, kung meron kayong mga back to school na stories, message nyo lang kami dito sa Tatayhood Facebook page o kaya sa Reddit o kaya dito sa Spotify. Yun lang. So, tsaka Salamat follow nyo mga kami. papa. Follow nyo kami sa Spotify. Follow nyo kami 'Yun, para awan nyo na. follow nyo kami sa Spotify, hit follow lang, napakadaling diyan. So, Yun. 'yun lang. Salamat mga papa. Salamat mga papa. Patulogin Okey ko na na. 'to. Say good night. Sige. Good night. Good night. Bye. Bye-bye. Bye. Go away. Sige, Sige ciao. Sige, Marv. Marbs, bye-bye. Salamat. Bye. Ano?